Maupay nga tak na sinirangan Visayas ng syudadan Tacloban, live kita yan nga nababatian na ato na FMR app nga nakikitaan na Facebook pages sa FMR ng PRTV Tacloban. Kaupo dan bugos nga puweras ang PRTV News Team, ako'y Noel Yogoy, nga nato ipapadangat ang mga presko nga magpaso nga mga notisya yan nga oras. Nga na aton mga laray uluhan. Apektado nga mga mulupyo han Bagyo Agaton. Umabot na ha 66,485. Nahipatig nga mga namatay. Nadugangan. Ihapan mga namatay durutan paglasurbuan Bagyo Agaton. Ada na ha 23. Upat nga taweran NGCP. Naguba mahitungudan Bagyo Agaton. Suplayan isda merkado publiko ang Tacloban. Limitado. Presyohang isda. Naghitaas na. Coast Guard Tacloban. Diri pagintutugutan ang mga pampasahero nga sakayan pandagat nga makabiyahe. 90% ng mga gobernador han nasod. Nagpahayagin suporta ha BBM Sara Uniteam. Nga naman to naton mga laray uluhan, masunod naman ang mga katukiban. Nga naton siyahan nga notisya yan nga oras, ging kumpirma iton Office of the Civil Defense nga masobra sa 66,000 na nga mga mulupyo, tika nga magkadordilan nga parte iton rehiyon na naapektuhan iton Bagyo Agaton. Higing kakabarak iton buhatan nga posible pangani, madugangan iton ihapan mga namatay han nagpapadaan nga operasyon ng mga otoridad. Aritong report ni Jay Barion. Igin pailarom ha heightened alert Hanlan Transportation Franchising and Regulatory Board yung LTFRB Regional Office 8 tinikang dinhan Abril 8 nga nakutob petsa 18, 2022 kumo suportahan oplan biyaheng ayos Summer Vacation 2022 han Department of Transportation kun DOTR. Ini halin sunod han direktiba tika nga kauluhan ng DOTR nang ginmanduan ang nga tanan nga Regional Directors bugos nga nasod nga makiusahan makaladnganan ng gobyerno agud masiguruhan mga bus terminal an mga aludaydayan LTFRB. Diin ginlalauman naman ang pagdumughan mga pasaheros tungod ang Semana Santa. Kumo naman pangandaman magbubuhat ang ahensya hin random inspection sa kubhan mga bus, kumo kapartehan pagsisiguruhan roadworthiness han mga sarakyan ngan katalwasan han mga pasaheros. Magbubutang gihapon hin mga malasakit help desk ang mga maong opisina nga magsiserbe naman nga pamakyanhan hin anuman nga problematika nga mga pasaheros. Kaparte gihapon hini nga mapitad ang padayon nga pagpabilin han mga health and safety protocols agud makalikay hapadayon nga hulgahan COVID-19 hatanan nga terminals agud hulos nga maging talwas ang tanang nga pasaheros nga magbibiyahe naman iyan nga Semana Santa. Jay Barion, Arangkada Balita. Samtang iba pa nga notisya ginsumat iton Police Regional Office 8 nga maabot na ha 23 iton ihapan mga naisumat nga namatay duro ta naging paglasurbuhan Bagyo Agaton din rehiyon. Upat ang mga ini iton nakilalan na samtang padayon nga ginaadaman pa itong pangilalan ng iba pa nga mga biktima. Ariton report ni Dan Kirkerkes. Maabot na ha 23 ka individual ang naawatan hin kinabuhi durante han naging paglasurbo ni Tropical Depression Agaton hariyon 8. Sa kubini nga ihapin maabot ha 19 ang waray pa kakikilali ngan upat naman ingin kilala kanda Cyrus Mejia 8 anyos, Carla Mejia 12 anyos, parehas mga residente han Barangay May Patag, Baybay City, Leyte. Jesus Abanes 74 anyos, residente han Barangay Caranas, Muchong, Samar. Ngan JR Cortezo 10 anyos, residente naman han Barangay Tibong, Abuyog, Leyte. Ngan maabot ha 82 ang nag-angkunhin kasamdan ngan unom ito nahisumat pa nga missing ha syudad han Baybay. Aada naman ha 68 nga mga evacuation centers ang okupado na nga kundi na maabot ha 1,624 nga pamilya o kun 6,207 individual ang pinan-evacuate. Samtang aada pa 123 nga mga lugar hariyon iton ginbabaha ngan 24 hini andiri pa pwede maagian ngan maabot ha 341 iton waray kuryente ngan 36 an waray mga signal. Dan Kirkrikyaz, Arangkada Balita.
Padayon naman itong gimbubuhat yan ang search and retrieval operation na Baybay City. Kataliwan natin magsunod-sunod ng mga insidente and landslide ng pagbaha na sabing nga lugar. May tungod daw tubto pa pagkinain unong pamanggun nga mga individual itong padayon pangagin papamiling. At itong report ni Hansel Cuevas. Padayon ang search, rescue and retrieval operations sa mga otoridad sa syudad han Baybay hagin tutuuhan pira pa nga mga residente nga nalubong nga buhi hapag pare kintuna ha pira nga mga barangay didto duro tanwaray undang nga uran darahan bagyo agaton. Basar ha pinakaorhi nga datos han Baybay City Disaster Risk Reduction Management Office sumaka na ha 22 an namatay mahitungod ha landslide ha magkadilain nga barangay han syudad. 11 ha mga biktima inti ka nga barangay Mailhi, 5 ha Kantagos, 2 ha may patag, ngan tag-usa naman ti ka nga barangay Bunga, kan ipa ngan Visayas State University. Samtang unumpa nga individual an nawawara, 5 in residente han barangay kan ipa, usa ti ka nga barangay Guadalupe. Una nagihapon nga iginsumatan Baybay CDRRMO nga may ada duha nga individual nga na-rescue ha natabo nga landslide ha barangay Bunga. Basara situational report nahipatikin mga landslide sa barangay Gaas Section Bypass Road, barangay Villa Solidaridad, kan ipa Amguhan Punta, kan Tagnos Bunga Mailhi, Bubon may patag ngan Gakata. 105 naman ka individual an samaran nga dayon gindara ha Immaculate Conception Hospital. Hapag kaya na sobra siya na nga pamilya ana adto ha mga evacuation centers han syudad. Nagpapabili naman ha red alert status an Baybay CDRRMO, barangay emergency response units ngan emergency medical services agud respondihan an ginatos-gatos pa nga mga residente nga apektaduhan mga pagbaha ngan landslides kasugbongan Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Philippine Army Rapid Rescue Agimat han Ormoc City, rescue teams han Hindang, Bato ngan Tabango, sugadman Army Reservist han Visayas State University. Hansel Granados Cuevas, Arangkada Balita. Apektado naman hapag kaya na itong supply and kuryente hapira nga mga lugar nga naiguhiton bagyo agaton. Igin sumatan National Grid Corporation of the Philippines o kon NGCP nga upat nira nga mga tower na destrosan makusog nga subasko iton hangin durot iton maraot nga panahon. Ari itong report ni Sylvia Abadingo. Upat nga tower and kuryente ang nagubaha pagpanginano han National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP durante paglasorbuhan bagyo agaton. Din ang mga tower ay nagpakatindo nga may Ormoc ngan Baybay City. Ang upat nga tower nga mga nagkagugubain konektado Ormoc Maasin 138 kV line sa 1 ngan 2. Mayroon po tayong problema sa yung Ormoc Maasin 138 kV lines natin kasi nagkaroon ng landslide at pagbaha sa Baybay. So apat po na tower ng NGCP sa may Baybay City area ang na-damage po sa landslide. Apektado hini nga mga naguban adira transmission nga kaudgan ng Leyeco 4, BLCI, Buheco 1 ngan Buheco 2 kundi in main source nira an Ormoc Baybay 138 kV line, baman an Ormoc Baybay 69 kV line. In partial pa naman ito na ibalik kundiin apektado naman din ang Leyeco 4 ngan Leyeco 5. Waray naman angay nga ikabaraka di ba nga bardean late ngan Samar sugad man biliran. May tungod nga waray maalakbati ang transmission line ng mga ini. Ang buong Samar area, Samar provinces, Eastern Samar, Western Samar at saka Northern Samar, normal po ma'am ang transmission lines natin ngayon. But we are still observing kasi mayroon pang papalapit na isang bagyo at uwi pa rin ang pag-monitor natin sa typhoon agaton. Posible naman nga umabot duha nga daha tulo kadlaw ito nahaguson nga pag-ayad ang transmission lines nga naguba. Plano and maintenance team nga ibutang laanay ang gintatawag nga emergency restoration system o kon ERS. Samtang ginareconstruct pa ang permanent towers ininusa mga pinakamadali nga sistema para makabalik dayon iton kuryente. Sylvia Abadingo, Arangkada Balita. Limitado yan na iton supply han isda ha merkado publiko ang Tacloban mahitudan pira kaadlaw na nga maraot nga panahon durot ng bagyo agaton. Apektado naman ni iton presyo iton isda nga hapag kaya na nag-umento na. Ad itong report ni Hansel Cuevas.
Naghitaas na gihapon ang presyohan isda ha merkado publikohan syudad han Tacloban nga epektohan pera kaadlaw nga uuran durot han maraot nga panahon. Sumala ha mga magbaraligyahin isda ha Tacloban Public Market normal na ang paghitaasan presyohan isda darahan guti ay nga supply nga nitikang pakakulop tulo nga daupat ka klase lahin isda ang makikita ha mga merkado nga kundiri budlis, yellowfin o bangos in tamban nga sumirit na ang presyo tikang 60 pesos ang kilo ngadto hinsyen nga da 120 pesos ang kilo. Kaya mahal yan at isda. Mahal yan at kuha. Ayan na, mga sobray na yan na 30. Kaya kuha yan na sulod, tag sobra na shin. Ini pala kuha na 20. Posible naman daw nga mas maghitaas pa ang presyohan isda ha mga masunod nga adlaw darahan kulang nga supply. Pakurian manggod ang pagpalawod han mga mangirisda ha nagpapabilin maraot nga panahon ha rehiyon. Nababaraka naman liwat ang kadamaan nga fish vendor nga maalakbatan ang ira pakabuhi. Hatak na nga diri pa magmaupay ang panahon mahitungod nga labot nga mahal ang kuha yanahan isda inwaray paliwat ka siguraduhan kun may ada pahira maititinda. Hapag titinda manggudlahin isda ang gingkukuhaan nira parahan panginahanglan han ira mga pamilya. Mabalot ma'am! Yanin, mamahal kong doon isda tungkol bagyo. Turin doon yan, isda yan ang kasimalan. Doon mag-Holy Week, tapos may bagyo pa. Mador eh. Posible pa ma'am. Nagitaas man ang presyohan isda, naghamubo naman liwatan presyohan manok ngan baboy. Sanglit pa man ang mga baligyaan hin manok, in ginsusurong han mga customer, sugad na lahan chicken stall han magmamanok nga hijuel. Ang presyo yan na han dressed chicken in 170 pesos ang kada kilo, samtang 180 nga da 190 pesos naman ang kada kilo han choice cuts. Waray gihapon pagbabag-o ha presyohan karnehan baboy nga natag 350 pesos ang kilo. Waray. Mabubulo ko. Oo, may nagip mo customer yan. Pag masurong yan, may palit yan. Ngayon una nga, mga naglabay, mamingaw. Daw, mananisda, barato man. Yan na, pag mamahalit isda na, karni na latira pinapalit. May kontrat mapalitiran isda, parehas na presyot karni, may karni na la. Samtang waray naman liwat nakikita nga gios presyo ha mga utanon ngan duma haluyuhan maraot nga panahon sugad man ha nagtitikahirani nga pagtigaman han Semana Santa. Hansel Granados Cuevas, Arangkada Balita. Arangkada! Masunod! Coast Guard Tacloban. Diri pagintutugutan ang mga pampasahero nga sakayan pandagat nga makabiyahe. Bantayi ang katukiban na pagbalikan. Arangkada Balita. Arangkada. Hapagbalik iton aton mga balita, mahitungod naman iton waray wantas nga uran nga durutan bagyo agaton. Inpira naman nga mga barangay iton nag-antosin baha. Sanglit plano itong Tacloban LGU nga manhatag in prophylaxis medicine hangatanan nga nakatarap na itong tubig baha agud nga malikayan itong mga posible nga kaso han leptospirosis. Adi itong report ni Sara May Archaga. Mahuman nga mapailarom ha signal number 2 ang syudad ng Tacloban halilang nakalabay nga adlaw tungod kan bagyo agaton, umabot naman ha 1,643 nga mga pamilya, umaabot ha 8,194 nga mga individual din sa syudad ang nahisumat nga na mag-evacuate, hapera nga mga natudlok nga evacuation center han Tacloban, mahuman abato ng makusog nga hangin ngan waray wantas nga uuran. Sumalamanggod kan Dr. Gloria Fabregas, tagmangulong Tacloban City Health Office, kaurugan ha mga na mag-evacuate intikang mga coastal barangays han San Jose, sugad mga natun mga nag-uukoy ligid han mga bukid ha kahadlok na gihapon han posible landslide. For the health impact, wala naman tayong death or admitted patient, pero there are about 1,643 na families na estimated na displaced and 8,194
individuals. So, in-evacuate yon through the CSWDO. Yun yung ating individuals. Yun yung na-displace. Okay. Pero udtohan Lunes, han maghinahinay na liwat ang mga ini nga manguli haira kada tagsa panimalay. Samtang kasunod naman itong pagkabara kaha posible pagbuthon sakit nga leptospirosis, mahumandamo nga mga individual itong nakatarap hatubig baha. Plano naman yan na magbalay-balayan City Health Office. Pinaagyan mga sanitary inspectors sini agud maghatag in prophylaxis medicine ha mga mulupyo. Tomorrow we will start the prophylaxis for leptospirosis. Ipapaano na namin through the district, ibabahay-bahay na yun ng mga sanitary inspectors para magbigay ng prophylaxis. Nabaroan naman nga may desupisyente nga supply ni nga medisina an mao nga buhatan, hapanuyo nga mapugngan la an posible pagbutuhan leptospirosis. Para naman aton mga individual nga interesado magtumarhini, ginaaghat nga kumadtula naman na pinakaharanning health center pananglitan man diri maabot han nagbabalay-balay nga mga individual. Sarah May Archaga, Arangkada Balita. Sa Gipo naman, hapag kay na ang Department of Public Works and Highways Regional Office 8 ngan sugad man itong mga district offices ini hapag buhat hand clearing operations sa mga dalan nga naapektuhan itong landslide ngan babaha din ni reyon agud dayon nga magamitan itong mga motorista nga mapadagmit itong pagbadangat ang relief goods sa mga apektado naman nga LGU. At itong report ni Sylvia Abadingo. Nagpapadayon itong clearing operations na ang Department of Public Works and Highways kung DPWH Regional Office 8 ha probinsya Southern Leyte kataliwan nga umigo ang bagyo agaton. May daman gud na danyos nga mga agiana na iging pagawas nga road advisory han Southern Leyte District Engineering Office. Dire pa po pwede maagian mahitungod ang landslide ngan mga gutak-gutak nga mga sementado nga dalan hamay barangay Santa Cruz, Maasin City, Southern Leyte. Nagserbing alternatibo nga ruta ang boundary Maasin Macrohon Sugod Junction daang Maharlika. Anbilatan San Ricardo San Roque Liluan Road temporary laan nga ginsadhan ngan diri laan nga ginpapaagian mahitungod ang landslide ngan rock slide nga natabuha barangay San Ramon, San Ricardo, Southern Leyte. Pareho gyapon na natabuha road section nga nagada gyapon ng landslide ha barangay San Roque nga barangay Malang sa Liluan, Southern Leyte. Nagpapadayon naman ito ng operasyon ng landslide barangay Bunga, Baybay City. Ngan road clearing operations naman han barangay Liberacion, Mahaplag Leyte, Habulig 546th Engineering Brigade, Mahaplag MDRRMO ngan Leyte 5th District Engineering Office. Sylvia Abadingo, Arangkada Balita. Tubtob naman ang pagkena, may adapa pirang ang mga biktima itong Bagyo Agaton din ni Reon 8 ang padayon nga nangangaro itong bulig tikang naman ng gobyerno. Una naman good admitar ito natutuin ng mga ahensya nga pakurian na pagkena itong paghatag ninabang ang mga biktima durot itong nagpapabilin nga maraot nga panahon. At itong report ni Jay Barrio. Naarabayan na ang mga biktima han Bagyo Agaton ha magkaderulay nga lugar han Reyon 8 nga panginanuhon ngan buligan hirahan gobyerno. Manggod halayuhan nagpapadayon nga pagpanginanuhan magintutungdan tungod han grabeng epektuhan kalamidad. Damo nga residente ang nagkawawarayan han ira mga propiedad resulta han grabe nga babaha ngan halayuhan igindurutan landslide partikular na hapira nga lugar han Baybay City. Labutla damo naggihapon ang nagkasasamaran nga nagkaawat ang mga kinabuhi ngan hasta nga dayana indiri pa papanginano, labi na aton mga ginbayaan nga pamilyahan mga biktima nga nagkaawat. Nabaruan nga kutob yan na may dapay ibang mga lugar maong madapit nga grabe nga napektuhan han kalamidad nga waray pa panginanua. Jay Baryon, Arangkada Balita. Kasunod naman ito naging destrosohan bagyo kadamaan nga parte din niya sinirangan Visayas indayon naman nga ginaktibar itong DSWD ang ira quick response team agud daw nga matagan itong bulig ang mga biktimahan kalamidad. At itong report ni Sylvia Abadingo. Dayon nga ginaktibar kakulupan aga ang Quick Response Team ng Department of Social Welfare and Development kon DSWD Regional Office 8 para magbantay nga makagresponde iton kakulangan nga mga kinahanglan iton local government unit kon LGU nga napuruhan nga kaapektuhan Bagyo Agaton. Maabot naman na 22,736 ka mga family food packs sa ahensya naka-standby nga bisan ano nga oras basta may damagaron augmentation. Inday na ninira nga tatagan man nga ni may nanira grupo nga nanginginano nga
pagkaya na iton kahimtangan mga buruligan. Actually, ano po, may na po kita on the ground ng mga field staff na nakikipag-coordinate sa mga MSWDO, mga Municipal Social Welfare and Development Officer ng mga MDRIMO, mga Municipal Disaster Risk Reduction Management Officer. So nakikipag-coordinate po kita ito na era para makakuha ni nga mga important na mga data. Basara datos nga ginpagawa sa ahensya ay namabot na 311 ka pamilya o 1,515 ka individual ang temporaryo nga nag-uukoy evacuation center nga ginlalauman na ang ahensya nga madudugangan pa na sabi nga ihap mahitungon iton padayon pa nga naginaabot iton paglainan panahon. Dala po ni natin mga warehouse. Kung mag-request po ang LGU, pwede po natin inipan-release. Tapos, kung kinanglan gap natin in additional, pwede kita mag-request liwat ikang aton partner nga mga field offices. Pwede po kita Visayas Disaster Resource Management Center Cebu, tapos ang National Resource Operations Center Manila. So kung magkulang man po kita family food packs, pwede kita mag-request tikang hanaton mga ibaliwat nga field offices. Kasumpahin ni otro na liwat nga nagpahinumdum ang DSWD nga antes pa man daw ang kataragman ginaandaman na ininira nga gintatambak na ang family food pack sa mga strategic locations para mapadagnit na maliwat ang pagrespondihan ahensya. Basarman Good and Republic Act 10121 una nga narespondiha kataragman ang local government unit kung ginkikinahanglan na himbulig o kadugangan nga relief items po pwede na mag-request sa DSWD kataliwan ito madagnit nga assessment inigaandam naman nga igahatagan ahensya ang mga family food packs subay ang ginaaro nga kadamuhan local government unit. Sylvia Abadingo, Arangkada Balita. Diri pa naman makakabiyahe iton mga sakayan pandagat nga may daruta patakloban Samar mahitungod nga diri pa nahataging katugutan iton Philippine Coast Guard. Tugtubang gud pagkena aada pa iton hulgan maraot nga panahon nga durutan bagyo agaton. Ari iton report ni Sarah May Archa. Kutob na diri pagintutugutan ng Philippine Coast Guard Substation Tacloban at mga pampasahero nga mga sakayan pandagat nga makabalik na hapagbiyahe Tacloban Samar tungod nagihapon iton hulga ni Tropical Depression agaton. Kutob manggo na pagkay na nagpapabili nga ada pa storm signal number 1 iton pira nga mga partehen sinirangan Visayas lakip na iton syudadhan Tacloban. Salit diri pagud daw tagyaan kung tutugutan na nira magpalawod ini nga mga sakayan tungod nagihapon iton kadelikaduhan nga pwede mahitabo dinhi ilabi na kuntig da maghihitaas itong balod ha kadagatan. Hapag kay na kutob nga may pa storm signal number itong Tacloban, hindi rin daw anahira magahatagin katugutan nga makabiyahe ang mga ini. Ilabi pa nga may idapagin babantayan nga maraot nga panahon itong pag-asa, diin dako itong posibilidad nga mag-abot pa o pwede maging usahi tropical depression agaton nga naging babantayan nga maraot nga panahon nga pagtatawagon naman nga basyang. Atong Bernis gabi, din na kami. Dara o kuan, lawlaw nga yung bulad. Baligya. Oo. Ang siring niya nga, standby lang kung ano ikong hidin. Kay ano? Kay maraot pa ang panahon. Karon gani mo, paabot lang na ako sa tawag sa Coast Guard. Pero kung diri pa, okay lang mo. Okay lang. Pananglita naman liwat magmaupay na itong panahon, may din naman sumpayan ng PCG Tacloban na Coast Guard Samar, agud maabisuhan na itong mga motorbangka operators nga pwede na otro magpalawod ng bumiyahe. Ginlilikayin manggudlahan PCG nga mapareho ang ibang lugar nga damo itong mga nahipatik nga aksidente a kadagatan tungodhan maraot nga panahon. Sarah May Archaga, Arangkada Balita. Masunod! 90% ang mga gobernador han nasod nagpahayagin suporta ha BBM Sara Uniteam. Bantayi ang katukiban na pagbalikan. Arangkada Balita. Pagpadayon naman natin mga notisya, mas kumusog pa yan na iton Uniteam ni Presidential Candidate Bongbong Marcos Jr. ng Vice Presidential Candidate Inday Sara Duterte mauman magpahayagin suporta ang 90% ha mga gobernador din yan nasod. At itong report ni Don Leandro True.
90% ng mga gobernador nasod ang nagpahayag na hinsuporta ha tandem BBM Sara para hatidaraon nga piniliay. Iniinbase hagin dumara nga katitiro ka BBM headquarters sa Mandaluyong. Hagin tambungan hin 73 nga mga gobernador hasulod han 81 nga gobernador nasod. Ang mga ini nagpahayag ni suporta kan presidential candidate Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga ang lakas CMD Vice Presidential Candidate Mayor Inday Sara Duterte. Usahay Governor Danilo Suarez ang Quezon Province ha mga nagpahayag in suporta ha unity team kundiin sumalahini. Ini nga progreso han suporta in nagpapakita lang nga ang pagdaragaan nga nga piniliay in mahingangad to ha BBM Sara tandem. Nananawagan gyapon ni Narvacan Mayor Chavit Singzon ha mga gobernador nga paniguruhan ang kadaugan ni BBM nga na Inday Sara nga nipakita nga ang mga ini ang pinakasahan nga magiging presidente ng vice presidente nga mayorya ha mga gobernador ang nasuporta. Samtang Isabela Governor Rodito Albano naman ingin para kudako nga diri na kinahanglanon ni kampanya hi BBM ha Isabela tungod nga daog na daw ini ha ira probinsya. Manunumduman hadilan na kalabay nga Unity Team Grand Rally ha Baybay City gina proklama ni Governor Mick Pitilla han probinsya han Leyte aniya suporta kan Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga na Mayor Inday Sara Duterte kaupod hianay palo Leyte Mayor Martin Pitilla nga anay Leyte Governor nga na Department of Energy Secretary Jericho Ikot Pitilla. Don Leandro Chu, Arangkada, Balita. Samtangan niya na lang adlaw hini nga semana ginbuhat itong Tacloban LGU ang COVID-19 vaccination mahitungod. Hanigindurot nga kaulangan naman itong Bagyo Agaton ngan sugad man kumo pakikiusa na itong LGU pagtigaman itong Romano Katoliko han Semana Santa. Ari itong report ni Sara Mayer Tiaga. Kapag sulod iton baraan nga simana, padisan paliwat iton maraot nga panahon nga ginaabat habugos nga sinerangan Visayas, ginklaro yan na iton tagmanguluhan vaccination team din sa syudad ng Tacloban, ngay Dr. Gloria Fabregas, nga kutob labuwas nga adlaw Abril 13, an magiging schedule ang pambabakuna kontra COVID-19 para yan nga simana. Yun lang ang wala. In fact, Wednesday, baka half day lang, so bukas na lang siguro yun. Kadungan pahan pagpagawa sa executive order ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez, waray natabo nga vaccination rollout, ngan buwas Miyerkules Santo naman, amula iton adlaw nga gintalaan iton syudad, hapang babakuna haton mga mulupyo, salid din klaro ni Fabregas nga posible ini daw lang adlaw iton magiging schedule and vaccination para nga simana. Nabaroan naman nga buwas nga adlaw abri mga rawatin mga babakunahan ang tanan nga mga district health centers sa Tacloban, sugad man ang Robinsons North Abukay, ngan pira pa nga mga piling nga eskwelahan para school-based vaccination. Ginpapatapod naman ni Fabregas nga mahuman iton Holy Week, mabalik na pag-arangkada iton pambabakuna kontra COVID-19 din sa syudad, ilabi pa nga may danira ginlalanat nga target agud makabut na han Tacloban and herd immunity. We will resume after Holy Week. Sara Mayer Tiaga, Arangkada, Balita. Samtang igimpailarom na heightened alert itong Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang mga terminal din ng Sinerangan Visayas. Kasunod naman itong pagdamuhan mga nagkakaabot nga pasahero yan ang pagtigaman han Semana Santa. Ari itong report ni Jay Barion. Iginpailarom ha heightened alert Hanlan Transportation Franchising and Regulatory Board yung LTFRB Regional Office 8 tinikang dinhan Abril 8 nga nakutob petsa 18, 2022 kumo suportahan oplan biyaheng ayos Summer Vacation 2022 han Department of Transportation kun DOTR. Ini halin sunod han direktiba ti nga kauluhan ng DOTR nga ginmanduan ang nga tanan nga regional directors bugos nga nasod nga makiusahan makaladnganan ng gobyerno agud masiguro han mga bus terminal an mga aludayday han LTFRB. Diin ginlalauman naman ang pagdumog han mga pasaheros tungod han Semana Santa. Kumo naman pangandaman magbubuhat ang ahensya hin random inspection sa kubhan mga bus kumo kaparte han pagsisiguruhan roadworthiness han mga sarakyan ngan katalwasan han mga pasaheros. Magbubutang gihapon hin mga malasakit help desk ang mga maong opisina nga magsiserbe naman nga pamakyanhan hin anuman nga problematik ang mga pasaheros. Kaparte gihapon hini nga mapitad ang padayon nga pagpabilin han mga
health and safety protocols agud makalikay hapadayon nga hulgahan COVID-19 hatanan nga terminals agud hulos nga maging talwas ang tanang nga pasaheros nga magbibiyahe naman iyan nga Semana Santa. Jay Barion, Arangkada Balita. Arangkada Police Report. Paslak naman yan ang kapresuhan sa katao samtang nakakalagyo naman iton iya upod hagin lunsar nga buy-bust operation ng mga otoridad din niya Tacloban. Aditong report ni Dan Kirkrikies. Paslak kaprisuhan sa nga suspect naging kilala kan Andres Samaro, 21 anyos nga nakalagyo naman sa pa. Naging kilala naman kan Jojo Villamor, hagin himong anti-illegal drugs operations. Han elemento han Station Drug Enforcement Unit han Police Station 2 han Tacloban City Police Office nga nakoordinasyon ha PDEA 8 didto ha Barangay 83C Tagiktik San Jose han syudad ng Tacloban. Hagin himong operasyon inapalit ha suspect sa nga heat seal transparent plastic sachet nga may dasulod dingin tutuuhan shabu nga nagkakantidad hingin 500 pesos. Nga nakumpiskar naman ay posisyon sa nga itom nga sling bag nga may dasulod nga itom nga gutiay nga sling bag nga may daunom kabugos nga heat seal transparent plastic sachet nga ginaaligar shabu ang sulod. Usa nga 500 peso bill nga gingamit ko mo buy-bust money. Usa nga caliber .357 nga may datulong nga bala. Ang mga nakumpiskar nga gintutuuhan shabu ingin baba na banang nga 6 gramos ang kabugaton nga nagkakantidad hin 55,000 ka pesos. Ang suspect ay nakatalaan ng matubang nga kaso nga pagtalapas ang Section 5 ng 11 han Article 2 Republic Act 9165 ngan pagtalapas ang 10591 in relation to Comelec Ganban. Dan Kirkrikias, Arangkada Balita. Arangkada Weather Update. Samtang nagpagawas na kapagkayana iton pag-asa ni Tropical Cyclone Bulletin number 29 para naman iton Tropical Depression Agaton. Basar nga diton ira bulletin inay sapatan iton sentro hanasabing nga bagyo hamay bisinidad na iton Llorente Eastern Samar. May adalagi hapon ini kakusgun iton hangin nga maabot a 45 km per hora hirani sentro. Ngan pagsurusubas ko naman nga nagpapabilin lagi hapon na 75 km per hora. Haros di rin naman ininagi o siya na hiton iya kinamumutangan. Gibabanabana hiton pag-asa nga pag-abot iton 12 ka oras o kung nurniyan iton maagahon, hiton alas 2 makadanain itong katubigan nga sakop naman ang Giwan Eastern Samar. Pag-abot naman iton alas 2 iton maagahon iton han Abril 14 in 205 km naman tikang hasinirangan iton Giwan Eastern Samar. Hapag kaya nagpapabilin lagi hapon nga nakaisa itong Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ha Eastern Samar, Northern Samar, Biliran, Leyte ngan Southern Leyte. Gibabanabana itong pag-asa nga magpapabilin o magius lagi hapon itong Bagyo Agaton. Hamahinay nga kalaksi nga kundiin madiretso ini pakadto sinirangan na sulod iton unom nga daha 12 ka oras ug sa naman tigda nga malikdo pasur sinirangan pakadto naman iton Philippine Sea. Ginlalauman iton pag-asa nga maghihinay-hinay naman itong kakusgon iton Bagyo Agaton samtang iniingin bubutong naman iton Bagyo Basyang. Nga naman to ang naging kabugusan na naton mga notisya yan nga oras para naman itong kadugangan nga may impormasyon ng mga balita bisitahalan niton Facebook pages ng FMR ng PRTV Tacloban. Pwede gyapon ma-download na naton FMR app ipinagi itong Google Play Store para ng mga Android users. Download na kamo para maging updated ito naton mga balita. Available na gihapon itong Arangkada sa YouTube. I-search lang PRTV News Tacloban. I-like ito, mag-subscribe na nga ni-share gihapon o kung i-click ito notification bell para maging updated naman iton aton mga pinakabag-ong mga videos. Nga nangaran naman itong bugos ng Pwersa ng PRTV News Team. Ako naman ni Noel Liogoy. Mga salamat ngan maupay nga takna ha aton nga tanan.
Arangkada 5:30. Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan. Arangkada 5:30. Siksik sa katotohanan. Balanse at walang kinikilingan. Arangkada 5:30. Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster. Arangkada 5:30.